Ah, Ito po po ang mismong taga rito. Taga Quezon po. Taga Quezon po. Nag-kiss po sila. Yun, ito. Ay, Magandang araw po, kabayan. so, simulan na po Hindi na. natin. Parang, Hindi ako mahilig mag-upo. Sige. Salamat po. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum, sumunod po ang kapayapaan. Ako po si Karashid Indasan. Yung nangyari ako po ay isa pong mga naral sa Islam. At nakilala po ako ng anak ninyo sa through Facebook. May Facebook account po kasi tayo. At marami po tayong kababayan na nasusubaybayan po yung ating mga pinapalabas sa YouTube. Ano po, natin po mga lecture sa YouTube. So, kasi ito po ay talagang ginagawa ko namin. Kami po ay nagpo-post sa Facebook, padawahan. Sabi ng dawa ay iparating nyo sa inyong mga mahal sa buhay ang reliyong Islam. So, isa po yun sa gawain po namin bilang isang mangaral po sa pananampalatayang Islam. Kami naman ho nandito para magpahayag lang. Our duty is only to convey the message. Yun lang po. So, una, nagpapasalamat po ako sa mainit po niyong pagtanggap sa amin. At ako'y natutuwa, nagagalak. Magkagayon pa man ho, alam mo ninyo, nung unang-unang nag-message po sa akin, anak po ninyo, kapit po ninyo, naramdaman ko po yung kanyang concern. Kasi siya naman po ang unang nagpahayag po sa akin. Maaari po bang mabisita po niyo ang aking mga mahal sa buhay, ang aking kapatid, ang aking mga anak, ang aking pong magulang, ang aking pong bayaw. At may parating po sa kanila yung pananampalataya ko po. So, totoo naman po ka. Naramdaman ko po yung concern niya sa inyo. Lalo na po sa inyong magulang. Kasi talagang obligasyon po namin mga Muslim na may parating po ang mensahe. Ang magbubukas naman po ng puso natin, hindi naman po kami. Ang patnubay, ang gabay ay kay Allah, sa Diyos. Ang aming pong gawain, ipahayag sa inyo, kung kayo po ay yayakap sa pananampalatayang ito, hindi na po kami ang may hawak nun. Siya na po ang bahala. So, ang mahalaga, may parating na ho namin. Ako po, papasalamat sa inyo sapagkat hindi na ho kami nahihirapan. Kasama ng aking mga kasamaan ho dito. Nandito po kayo sa aming tabi, sa aming harapan, at handa pong makinig. Pagkatapos nito, pwede ho kayong magtanong. Tayo na ya, meron lang po akong ibabahagi sa inyo. Kasi ito po yung pinakamahalaga ngayon na meron po ang anak ninyo. Ito yung pinakamahal-mahal namin. Pinakamahalaga sa buhay namin. Ano yun? Yung pananampalatayang Islam. Palibasa, kung ito mahalaga, kung anumang bahalagang meron ka at gusto mong ibahagi yun, unang-una tingin sa lahat, ibabahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Kasi ito po ang sinasabi ng Quran. Pakinggan po ninyo. Gusto ko pong basahin sa inyo ito bilang panimula ng ating pong pag-uusapan. Ito po yung nakasulat sa banal na Quran. Ang sabi ko dito, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ang ibig kong sabihin, o kayong mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang iyong sarili at inyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga pamilya, laban sa apoy ng impyerno, na kung saan ang panggatong ay apoy, tao at bato. Ang panggatong sa apoy ng impyerno, tao at bato. Gusto lang po namin iparating sa inyo ang totoong kahulugan ng buhay, ang realidad. Ano po ba ang sinasabi ng banal na Quran patungkol po sa realidad ng buhay? Ang sabi po dito, Kullu nafsin da'iqatul maut.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ang lahat ng tao, ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Lahat naman po siguro tayo naniniwala dun parating nga ho namin ibinabahagi, mayroong tatlong nangyayari sa tao na walang makapipigil Una, kamatayan. Pangalawa, sakit, disability. May mga batang namamatay Dumating ka man sa edad na 30, 40, 50, pwede ka na rin magkasakit. May mga bata pa lang, na-stroke ka na. O sige, sabihin natin matibay ka na. Di ba? Aabot ka ng 60, 70, 80, itatanda ka rin. Ang masaklap ng pagtanda mo, magkakasakit ka na, mamamatay ka pa. Wala namang pwedeng makaiwas nito Napakaralan ko ang buhay, kaya nga sinasabi ko, kung merong nakatitiyak dyan na makapagsasabi sa akin itong tatlong ito, kayang-kaya natin iwasan, pigilan, itigil na natin itong ginagawa natin. Isang malaking kalokohan ito. Kaya lang hindi At meron pong payag ang Quran na kahit sino walang pwedeng tumutol. Ang sabi dito, ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Ngunit ang tanging nailigtas sa apoy ng impyerno at pinapasok sa paraiso, sila yaong mga nagtagumpay. Pakatandaan na ang buhay sa mundong ito ay enjoyment of deception. Paglilibang na may deception sa English. Ang tawag na deception sa English ay nalilinlang ka. Hindi po ba? Nalilinlang tayo sa buhay nito. Maraming tao nalilinlang Para bang aasta niya, wala nang katapusan ng buhay niya. Ang sinasabi po ng banal na Quran, hindi po sinabi, ang tagumpay ay yung nagkamalo ng limpak-limpak na salapi. Yumaman. Ang nagtagumpay yung may napag-aralang mataas. Hindi, ang sinabi, ang tagumpay ay yung nailigtas sa impyerno at pinapasok sa apoy ng impyerno, paraiso. Ngayon, ano po ang nais namin iparating sa inyo? Katulad po ni Propeta Noe, siguro na kilala nyo nabanggit sa akin ni tatay, si Nanay Baptist pala. Ay, nababasa ko natin si Noah, di po ba? Kayo po ba Baptist din? Opo. Nabanggit nga sa akin ni Dugi, baka si Pastor kasama rin po natin dito. Ngayon, ang sabi po ni Noah o ni Noe, ito po yung kanyang pangangaral nung siya'y nandito sa mundo. Siya po ang kauna-unahang sugo. Siya po ang kauna-unahang mensahero na ipinadala ng Panginoon Diyos na lumalang sa atin. At ang unang-unang turo, aral niya, ito, ang sabi niya, "Alla ta'budu illallah." Na huwag kayong sumamba maliban kay Allah. Tinukoy po niya kung sino sasambahin. Huwag kayong mag-alay ng pagsamba. Ang sasambahin nyo lang, isa lang. Yun ay si Allah. Si Noe po may sabi. Ito po ang turo ng lahat ng propeta. Tapos si Abraham, pagkatapos si Jacob, pagkatapos si Ismael, si Isaac, si Jacob, si David, si Solomon, pati po si Jesucristo, ganito po ang sinabi niya. Nagpakilala po siya kay Moses, "Innani anallah, la ilaha illa ana." Tunay na ako si Allah, walang Diyos kundi ako. Yun po ang pakilala niya. Nagpakilala po siya sa pangalan Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang buhay po ng tao ay pagsamba. Kaya tayo nandito sa mundo para sambahin yung lumalang sa atin. Ang sabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga espiritu, hindi ko nilikha ang mga tao, kundi upang sambahin lamang ako.
ang unang premise, ang sabi ho niya, Ya ayuhan nas, o tao, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, o tao, sambahin ninyo ang Panginoon na lumalang sa inyo. Ang sasambahin natin, nanay, yung lumikha sa atin. Hindi tayo sasamba sa nilikha na tulad natin. So yun ang gusto namin iparating sa inyo. Makilala natin kung sino ang nag-iisang Diyos na tunay, sukat na ating paglingkuran, pagukulan ng pagsampat paglilingkod. Yun po ang kahulugan ng buhay. Yun ang kadahilanan ng ating pag-iral sa mundong ito. Bakit tayo nasa mundo? Para sambahin po ang lumikha sa atin. Yun po ang natuklasan. Yun po ang nalaman ng inyong anak, ng inyong kapatid, si Dudi. Katulad din po ng mga kasama namin dito. Dati, alas karamihan po sa amin dito, dating mga Kristiyano. Nagsama-sama po galing sa iba't ibang pananampalataya. Natuklasan po namin, nalaman po namin yung pinaka-importanting dapat malaman ng tao. Ano po yun? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pakaalamin mo, o tao, na walang Diyos, walang dapat sambahin. Maliban kay Allah. So yun palang pinaka-importanting dapat malaman natin. Tay, yung salitang Allah, hindi po bago sa bibig natin yan. Malapit-lapit sa inyo yung Batangas, yung mga Batanggenyo, alay! Tayo nagsasalita, Allah, lagot ka! Allah, naiiwan ko. Kasi po, dati yung mga karamihan sa atin ay Muslim, bago dumating yung Kastila. Mukhang bibig na yung Allah. Kaya nga ho yung salitang Yahweh El Shaddai, di ba? El o Ela sa Hebrew, Allah sa Arabic, Allah sa Aramaic. So hindi po bago. Pero sa pangalang Allah, ang pinaka-ancient name ng Diyos, na tinuro po ni Abraham sa kanyang panganay na anak na si Ismail, doon po, yun po ang tawag nila sa Diyos sa pangalan. And I'm sure, dito ba yung church niyo? May baptist kami na daanan ko. Dito tayo. Ano pong baptist? Matanong ko lang po. Bible baptist po ba? Maraming baptist po. Matagal na ko sa baptist. Oo, ay, 23 years. Matagal. O na, okay lang ba sa inyo? Magbabasa kami ng Bible, ha? Konti lang, ha? Okay, sige po. Si ate, magbabasa lang kami. Siyempre, sa Bible, pamilyar din po tayo. Ang binasa ko po sa inyo, yung katotohanan nakasaad sa Quran. At ito po yung sinasampalatayanan natin. Gayon din naman sa Biblia. Meron tayong mababasa sa Biblia na isang Diyos lamang ang dapat nating kilalanin. Iisang Diyos ang dapat nating sambahin. At dapat makilala natin, sukat na ikaligtas natin. Pakibasa mo ngayon 17:3 ng 1 tsaka 3 ng 1. Ganito po ang ating mababasa sa Juan sa Kapitulo 17, ang mga versikulo 1 hanggang 3. At ang mga bagay na ito ay sinasalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, Yung 3. ay sinabi niya, Yung 3. at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa kamatuwid bagay si Hesus Kristo. Yun. Tumingala sa langit, manalangin. Ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay. So, meron pong nag-iisang Diyos na tunay. At dapat makilala yun. Yung isang Diyos na tunay na yun, pag nakilala mo, pagtatamo po ng buhay na walang hanggan. So doon po namin kayo inaakay sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Kasi si Kristo nanalangin din, nagdasal. Pakibasa mo ngayon 5:7 ng Hebreo. Ganito po ang ating mababasa sa Hebreo sa versikulo 5 ang talata 7. Na siya'y sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya
at siya'y sa kamatayan at siya'y dininig ng dahil sa kanyang banal na takot. So, si Jesus Cristo, nag-alay po ng panalangin na may pagtangis at pagluha sa Diyos, na may kapangyarihang magligtas sa kanya sa kamatayan. So, pati si Cristo pala, katulad din natin nagdadasal sa Diyos. Nananalangin sa Diyos. Hindi siya ang dinadalanginan. Hindi sa kanya nagdadasal, kundi siya mismo may dinadasalan. Sino ho yun? Yung nag-iisang Diyos na tunay. So, yung sa Quran, napakalino nung sinabi. Ang sabi po sa, meron mo tayong Tagalog na Quran dyan, wala, no? Ang sabi po sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Si Jesus mismo nagsabi niya. He defined what is the straight path. And according to Jesus Christ, the straight path is to worship Allah, sambahin sa Allah. So, yun po ang nalaman ng inyong anak. Yun po ang with respect kay tatay, sabi sa kanya tatay kanina, iba-iba na sila. Ako, pinitutuwa naman sila, dapat nandun pa rin ang respetuhan nyo sa tisa. Si nanay Baptist, si tatay Katoliko, si ano po ay Muslim. Ang pagkakaiba lang na tayo, no? With respect naman kay nanay, ang pagkakaiba, pare-pareho kayong Kristiyano. Pero kung medyo mag-iisip, isa po tayo ng malim-lalim, iisa po ang Bible, pero bakit naman magkakaiba? Di po ba? Yung pinaka dapat na malaman ng tao, pinaka-importante, iba-iba. Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Sino dapat sambahin? Isa po ang Bible, pero iba-iba po ang inalabasan. Iba-iba pong sekta ang lumabas. Yan ang nakita namin sa mga sekta ng Kristiyano, ito respect naman. No? Kahit po sa Baptist, iba-iba rin. Yan sa 9 de Febrero, sa Mandaluyong, puro Baptist po ang church dyan, pero magkakaiba ho sila. Ang bawat isa nagtuturing na kami ang totoo, kami ang tunay. At ang iba hindi. May Bible Baptist Church, may Grace Baptist Church, may Bethany Baptist Church, may Conservative Baptist Church. So, yun lang, wala naman po kaming masamang tinapay na pakahulugan, pero yun po ang aming na-obserbahan. Palagay ko naman, hindi tayo kayang pag-isahin ng kalat nito. Maraming ngayon mga kababayan nating Pilipino, katulad ng ating mga kapatid, nung napunta sa Saudi Arabia, galing din sa Saudi Arabia itong mga niyakap ang pananampalatayang Islam. Marami yung Pilipino ngayon ang yumayakap sa pananampalataya. Sapagkat ito ang reliyon ni Abraham. Ito ang reliyon ng lahat ng mga propeta na itinuro ko sa tao. Walang halong doktrina ng tao na inimbento. Talagang kung ano po ang kapahayagan ng Diyos, yun po ang nakarating sa atin sa pamamagitan po ng turo ng lahat ng mga anbiya o mga propeta o ng mga rusul o ng mga mensahero o ng mga sugo. Ito ngayon ang aming sinasampalatayanan. At dito po kami nabubuhay ngayon. Kami po'y naniniwala, lumalakad po kami sa matuwid na landas. Sapagkat kilala po namin kung sino ang dapat namin sambahin, paglingkuran. Ginagampanan po namin yung kadahilanan ng pagkalalang sa amin. Pagkalika sa amin. Ano po? Ngayon, tay, gusto ko naman maging, merong, kumbaga, hindi lang one way. May interactive po. Open forum tayo na. Huwag ko kayong nahiya. Huwag ko kayong talagang, ito naman po yung aming talagang trabaho. Ano po. Kung may katanungan ho kayo, ako po yung matutuwa. Tay, may tanong. Nay, kayo ate. Ito po, sa Quezon City pa ho kami. Sa SM North EDSA. Quezon pa rin. Okay. Ano po, malapit lang po kami dyan sa may Muñoz.
SM North EDSA. Mabuti-buti nga ho, may mga kapatid kami na kasi nga, diba, yung mga pamilya po ng mga nag-Muslim, Saudi Arabia, sa Middle East, talagang ganito po ang ginagawa namin. Pinaparating namin sa kanila, ano yung Islam, meron namang pagkakataon yung mga magulang nagtataka bakit naging Muslim anak nila. Meron pong Iglesia ni Cristo kami nadalaw sa Pasig mo. Isang tapos sa pagka-ministeryo Pero naging Muslim nga po. Yung mga tatay at nanay niya, diakono at diakonesa. Kamakailan lang ho, yung Ramadan naman ay membro ng dating daan. Ano po? Baptist, marami na rin po tayo nakakasalamuhan ng mga Baptist. Ito, dating Baptist ho ito. Bagong maging Sabadista. Anyway, ang point ko namin dito ay si kapatid na Rashid Dudi, Rashid na kapangalan ko po siya, dahil po sa kanya, no, siya po ang naging dahilan, kaya kami po ay sinadya ho namin itong lugar niyo. Malayo man matuturing, sinadya po namin. Sa isang kadahilanan lang po, ano po, parating po ang mensahe. Salamat. Parating po sa inyo. Sana maramdaman nyo, Nay. Nay, ha? Ito po, sana maramdaman nyo. Kayo din po, ate. Wala pong hangad si Brother Dudi ngayon, si Rashid. Kundi, mapatnubayan din po kayo. At least, nagawa po niya yung dapat nagampanan po ng isang Muslim sa kanyang mga mahal sa buhay. Convey the message. Narito po kami, ang binibigay namin sa inyo, tinuturo namin sa inyo ang dalawa. Ang magbubukas naman po ng puso nyo, hindi po kami si Allah subhanahu. Sa pagpapahayag na ginagawa ho namin ito, kami po may gantimpala. Salamat po. Hindi nyo na kami pinirapan. By conveying the message, we are already rewarded by Allah. May gantimpala na ho kami. Kaya maniwala kayo, kaya tanggapin nyo kayo hindi na ho namin problema. How much more? Kung kayo po ay magiging katulad din namin. Niyayakap. Alam mo niyo, pagpasok sa Islam, katulad ni Brother Dudi, wala namang pong wisik-wisik sa amin, walang lubog-lubog sa tubig. Ang sino mang handa na siya'y maging Muslim. Ang ibig pong sabihin ng Muslim, sumuko. Sumuko sa kagustuhan ng Diyos. Yun po ang Muslim, sumusuko sa Diyos. Hindi natin kaya suko natin, we have to submit to the will of God. Paganda ka na, wala ka namang gagawin, kundi sa harapan ng mga saksi, sasabihin lang ng iyong bibig. Yung parang, kumbaga take oath, manunumpa ka. Sasabihin mo lang, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumasaksi ako na walang Diyos, walang dapat sambahin, kundi si Allah, at si Muhammad ay kanyang sugo. Si Muhammad po kasi ang sugo pagkatapos ni Kristo. Si Muhammad po ang sugo pagkatapos ni Kristo. Si Kristo po kasi sugo. Pag nasabi mo yun, Muslim ka na. Born again ka na. Wala ka ng kasalanan para kang sanggol. Si Kristo po kasi ang kanyang pangaral sa Israel lang, limitado. Pakibasa mo nga, 15:24. Ito po ang ating mababasa sa kapitulo ay 15 ng Mateo, versikulo po ay 24. Ito, Biblia po Okay ba po itong dalawa? Ito sa Kristiyano po, ito sa Islam. Sige, basa. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Sa Israel lang po siya. Wala siyang pakialam sa mga taga-Candelaria, Quezon. Wala siyang pakialam sa mga taga-Quezon City. Kaya nga ho nang utos siya ng ipangaral, ng mangaral, pakibasa mo yung 15 ng Mateo. Nung siya ay nang-utos ng ipangaral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo yun ang magandang balita ng kaharian di ba, Nay? Nung siya inutusan niya na ilan yung kanyang apostol, o lalagad, 12 nag-utos siya. Ano utos niya? Ganito po ang ating mababasa. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinabi, huwag kayong magsitungo sa alingmang daan ng mga hintil. Hintil, tayo po yun. Pag sinabing hintil, hindi Hudyo, hindi Israelita. Huwag kayong dadaan sa hintil. Huwag kayong dadaan sa Candelaria, Quezon.
Di po ba? Huwag yung pakialaman yung taga-Quezon, province of Quezon. Wala kami pakialam, wala tayong pakialam. Eh, sino pakikialaman? At huwag kayong magsipasok sa alingmang bayan ng mga taga-Samaria, Oo. kundi bagkos, magsiparoong kayo sa mga tupang nagawaglit sa bahay ni Israel. Israel pa rin. Ang concern po ni Jesus Christ bilang sugo ng Diyos, Israel, limited po ang kanyang pangangaral sa Israel. Yan po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. At maglalambing ako sa inyo, mapapanood po ninyo ang aming mga diskusyon, debate. Palagay ko, diyan din ako nakilala ng inyong anak. May mga diskusyon po kami, debate sa YouTube. Mapapanood po niyo yung mga debate po namin. At napapatunayan po namin ang mga sinasabi sa Biblia patungkol po sa pangangaral ni Jesucristo na ito'y tanging sa Israel lamang. So, yun po. Natutuwa kami kay Rashid. Ano ba yun? Douglas? No? Douglas po. Talagang sabi ko sa akin, ang tatay ko, nanay ko, kapatid ko, pati bayo ko. Yung bayo. Nasawa po ba ni Ma'am yun? Mahal sila ni Brother. Kasama, lahat kayo. Sana maramdaman po ninyo ito. Nagpunta po kami rito. Bagamat, salamat po sa pakonsuelo nyo. Masarap po yung hinahin nyo sa amin. Nagpunta po kami rito sa isang layunin lang po. Iparating sa inyo ang mensahe. At palagay ko naman, ako naniniwala, natutuwa po si Duty, lalo na po nakita niyo. Nandun po yung aming pagmamalasakit po sa inyo. Ako, sabi nga ni Dodi, mga 30 na kayo. Nahiya naman po kami. Kasi yung biglaan din eh. Kasi iniisip po sana, next Saturday na lang. Kaya lang po kasi ngayon, mayroon kaming tawag po namin, Dhul-Hijjah po kasi ngayon eh. Ito po yung mga araw ng Hajj. At isa sa mga, yung last 10 days po ng Hajj, yung paglakbay po sa Makkah, sa Mecca, ang tawagin po na ito. Ay makagawa po kami ng kabutihan. Isa po sa mga kabutihan pwedeng gawin ng isang Muslim, ay ganito. May bagay po yung isa. So sinamantala na ho namin. So pasok po ito sa last 10 days of Hajj na magagawa po ng isang Muslim na paggawa ng kabutihan. So may parating po namin ng mensahe. Kumbaga, doble-doble po ang reward na namin. Karagdagan lang po, yung Hajj po, yun po yung paglalakbay sa lugar ng sagradong lugar ng Makkah, Arafat at Mina, kung saan nagmula ang mga propeta. Yun po yung kauna-unahang templo, para maintindihan natin. Kauna-unahang simbahan na pinatayo ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Si Abraham po, kilala natin. Andun, yung nakita nyo, baka nakita nyo na yun, yung black stone, yung square, kulay itim. Yun po yung unang simbahan sa buong daigdig. At propeta pa ang mga nagtayo. Kaibigan po ng Diyos, si Abraham. Nandun po yung kanyang footprints. Pati si Ismail, tinayo nila yun. Bilang bahay, tinawag na bahay ni Allah, bahay ng Diyos. Kasi yun po yung unang dambana, unang templo na alang-alang sa Diyos na tunay. Na walang iba kundi si Allah. So, yun po yung palagay ko si Duty, naging hajj na rin pa, hajj na rin po siguro. Siguro, 10 years na yan. 10 years na eh. Malamang, nakapunta na sa Mecca. Sasamantala yun yung mga Hindi, napunta po doon sa Mecca. Ayun, na. nag-edge na po. Oo, nag-edge na po. Punta na sa Kung saan talaga ang mga propeta. Kung saan talaga ang mga propeta nagmula sa lugar na yun kung saan yung ginaganap ang Ramadan. Ramadan. 2,000 daw po. Talaan po pamasahan na buhat po sa Riyadh Al-Qasim. kasi Di balik lang daw po yung 4,000. Ayun na, ito na nga. Ganun kayo kamahal ng inyong anak. pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang So, yung anak ninyo, palibasa, mahal kayo. Kaya ito po, no? Ay, gusto niya iparating sa inyo yung mensahe ng Islam. So, ilan taon na ba siya? 30?
Binata pa rin, ano? Binata pa rin siya, ano, no? Ate, baka may tanong ka. Well, kung kayo mahiya, ano? About, kahit ano po. Tanong po Yung kayo. pastor ho ba, taga rito rin? Merong sinabi sa akin sa Tupi, baka daw kasama yung pastor. Malayo. Sa Villa Catrina. Ah. Pero na, kayo Trinity rin, ano? Trinitarian din ho ba kayo? Trinity. Matagal na pala si nanay sa baptist. Nay, pwede ba ako magtanong sa inyo, Nay? Ilang linggo lang. Okay lang, Nay. Si ate, ha? Nay, pag sinabi niyo yung Diyos ko, salamat Diyos ko. Lord, thank you. Sino po yung tinatawag niyo? Yung tatlo po yan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung nagpakilala din sa bukod yun, sabi, ako nga. Si Soto, Cristobal. Sabi. Oh. Dito. Yung po yung tinatawag. Hindi po si Cristo. Ba, hindi po. Sa bangkoy, siya po ay yung sinubulaan din ng Diyos po sa amin. Ano po? Sinubo ng Diyos. Si Jesus. Hindi, pero Diyos din po siya. Si Jesus. Kasi Baptist po. Ito sinabi po sa tatlong buwan niya tayo, since 20, sa kilala sa Once in community. Yung ano po? Pag hindi sa Unang Juan, 5:20. Sa unang Juan, muna mo sa Unang wanda. 5:20. sabi, ako nga ang tunay na Diyos. Una ko nga, 5.20 po. Alam na po namin talata. Hindi, kahit Ano mo Basahin. Ano yung sinabi? Ano po sabi doon, Nay? Saan mo gusto? Basahin mo daw. Basta natandaan ko lang ay yung Ganito yan, Nay. Meron din kami paliwanag dyan sa YouTube. Isa po sa mga pinagkakamalan ng iba para patunayan si Kristo ay Diyos, yung nakasulat po sa unang Juan 5:20. Bakit? Kasi pag binasa mo, ganito yung tunog niya. Ano po yung tunog niya? Ito. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos Ito ba yun? Ayan. Tuloy. at tayo'y binigyan ng pag-unawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Doon po kasi may period yun, Nay. Na parito si Kristo upang ipakilala sa atin ang totoo. Tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos. Ano po ang pinakilala o sino pinakilala ni Kristo na tunay na Diyos? Kanina, binasa natin. Yung nasa 17, pasahin ulit. Ano po ang ating mababasa sa 17.1. Bakit siya naparito? Para patunay. Para ituro sa atin ang totoo, ang tunay na Diyos. Tapos, period. Ito ang tunay na Diyos. Di ba? Ito ang sabi doon, ito ang Tunay na Diyos at ang buhay na walang ito hanggan. ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino po yung tunay na Diyos na ipinakilala ni Kristo? Basahin mo. Uno. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tulay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Tignan nyo, iba yung Diyos na tunay. Sino yung Diyos na tunay? Yung tinitingala niya sa langit. At sabi niya, at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Isa lang po ang Diyos na tunay. Isa naman po talaga dahil ang pinaniniwalaan ko talagang iis na. Dahil yung po nabasa ko sa Exodus. Opo. Na nagpakilala, ako'y siya, ako nga. Pero tinatawag niyo bang Diyos na ako'y ako nga? Ako nga. Hindi po.
sa Exodus nga po, nung nagpakilala na siya, ako ang Ako si isa. Jehovah. Verse 15. Kaya, lagi sinasabi naman ng Jehovah, sila lang ang ligtas. Pero kayo po, pag nananalangin kayo, sino po tinatawag niyo? Ang amang Diyos po. Hindi po si Kristo. Hindi po. Ah, Pero si ang talaga po paano ang niyo po Diyos. natatawag na Paano niyo po? ganun din mo ba kayo? Hindi kayo tumatawag kay Kristo. Kasi Diyos Ama, direct na po yun. Ah. Isa lang Isa lang po eh. Si Kristo po, hindi niyo tinatawag. Hindi po. Baka kaiba kayo, ha? Ang Diyos po talaga. Kakaibang baptiso ka, no? Meron nga, lambing ko lang meron siya. nga pong baptist daw na nakilala din kami na para po ang pagsamba eh, yung para po sa inyo eh. Sabi ko din po sila eh. Ipapatira Pero po. po kami naman eh, ano po yan. Gusto po namin eh, nakalod. Hindi, kayo lang po ang narinig kong baptist na, no? Ay, ang Diyos po. Hindi naman po. Ang Diyos eh. Talaga naman po isa lang po ang Diyos eh. Hindi kasi yung ang Sa akin po baptist, talagang ang, pagkaintindi. ang typical baptist po kasi ay talagang si Yeso Kristo po ay sinasamba. Ay, hindi po. Sapagkat ang pagkakilala nila kay Kristo, Lagi po ang amang Diyos po ang aming tinatawagan. apo, si Jesus po sa inyo, Diyos o hindi. Ano lang po siya, propeta. Pero kanina pinabasa niyo sa amin yung 5:20, ang pagkakaintindi ko. Pag nga po hindi intindi ng husay na nagbabasa, dahil lagi naman po pinaliliwanag ng Biblia. Sabi, Propeta. unawain ng Kasi bumabasa. Kristo, propeta sa inyo. Ay, Hindi tayo naiba. Sigurado ko kayo, ganun paniniwala sa baptist. oo, ayun naman po ang pakilala eh. Ito doon po pakalala siya. Oo. Dinaan sa propeta kung noong panahon niya ako noon. Yung po ang pakilala niya eh, propeta siya. Propeta. Hindi kayo naiba kay Dudy. Kaya sabi, Kaya kami nga po, inaano lagi, sabi ko, tayo ay isa lang ang tinatawagan. Sabi, bayaan mo na kami po yung tatlong mag-ina, yung aking bunso. Yung aking pong bunso ay nabaptize po ay kung ilang bata. Yung first year ko. Pero Nay, Ay naman ay parang si Nay, bakit niyo binabasa sa amin yung unang 1:5? Ay di para nga po maunawaan ko na talagang kawa. Pero sabi nga po lagi ng Biblia ay unawain ang bumabasa. Pero May karunungan. si pastor po ano sabi? Kaya po yan, lagi po yung pinag-aaralan ko po. Si pastor po ano sabi sa inyo? Kung sino po ang Diyos talaga? Ay, Diyos Ama po talaga. Si Jesus po, ano pong turo ng Ang pastor? parang tagapamagitan laang po. Hindi po Diyos. Hindi po Diyos sa akin. Isa nga po ang Diyos eh. Wala kayong ano, yung sa pangalan ni Yeso Kristo, wala ganun. Ay sa pamamagitan po, hindi po sa pangalan ni Jesus. Lalo na po kami nanalangin. Ito po yung hinihiling namin sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Namin na pangalan. Pero isang yung Pero ang Diyos po namin, talagang ang amang Diyos lang po. Ano yung Dahil sinasabi rin po ng mga Kristo, siya lamang po talaga ang Diyos Ama. May katanungan pong pumasok sa akin isip. Paano po ninyo tinatawag si Jesus? Yun. Tinatawag niyo bang Panginoong Jesus o Propeta Jesus o ano, paano? Sa pamamagitan po ng pangalan. Hindi, paano po? Ano ba? Yes, na pangalan ni Kristo. Ganun lang po. Hindi niyo tinatawag na Panginoon, hindi rin niyo tinatawag na Propeta. Sa pamamagitan po Walang baptist lagi. na gano'n. Pamamagitan po lagi. Pero, Kasi wala po na panalangin namin. Abang Diyos. Amang Diyos po, ako nga po, Ama. pero naniniwala kayo sa Trinity? Wala po kayong Trinity. Ay, ito rin. Ito naman, may paliwanag naman. May paliwanag po sa amin. Hindi naman po talaga. Ano pong paliwanag? Tatlo kayo sa amin. Tatlong persona. Persona lang. O di parang katoliko din po. Hindi naman, hindi. Persona lang po na isa naman sadyaan. Diyos natin. Yung isang Diyos po may tatlong persona, ganun po ba? Ano po? May paliwanag nga po din. Sayang, wala si Wala pastor. po eh. parang itlog. Sayang, wala si pastor. Itlog daw kami. Para silang reformed yan. Parang nakita ko si Pastor kanina sa Kwentuhan lang naman, hindi naman debate. May nga po yun. Kwentuhan lang. Sa pamamagitan po, nadadating Nagkakaliwanagan. Ako po sa TV, nakikinig ng mga... Parang itlog po, sabi niya. Pero baka may cellphone number kayo, nandito pa naman kami, hindi kami nagmamadali naman. Baka may cellphone sa pastor, para at least konting paliwanagan lang, di ba? Ay, mga pastor po talaga, nagsabi na
Isa lang. Hindi po sila makikiharap dahil ang tutunguhan lang daw po yung debate. Para mag-debate. Sa amin po, bawal po makipag-debate talaga, pero babawal sa amin. Hindi naman tayo makipag-debate. Magtatanong lang tayo sa kanila. Kasi medyo naurig po Pero ako. ako po Kasi naurig po ako sa sinabi niyo. Ito, respect na yan. Kasi ngayon lang po ako nakarinig ng baptist ng paniniwala kay Kristo ay propeta. po talaga yung pinakilala. Sa dinami-dami pong baptist na nakausap po tayo, kayo lang po ang narinig po ang paniniwala sa Kristo. Pero kanina, nadulos kayo na. Yung ko nadulos kayo. Sabi Yun niyo, nga po sa... parang itlog. Ano po yung parang Ay, itlog? sa Trinity po, yung sabi sa Trinity, na ang itlog po ay may puti, may pula, may balat. Tiro isa lang po. Yung paglabas nun po ay sisiw. Di Diyos din. Diyos po, Kristo. opo. Yan po, parang ganun lang. Di Diyos din si Kristo. Ang Ama, Hindi po. ganito po ba ang turo? Ayun na, nagtatanong lang ako na yan. Ang Ama, Diyos. Si Kristo na anak ay Diyos. Ang banal na Espiritu, Holy Spirit ay Diyos. Ganun po ba? Pero hindi sila tatlong Diyos, kundi Hindi po, isa lang po Diyos talaga. Wala. di ganun din pala. Trinity rin. Kaya lang medyo na Pero hindi ganito po lang. kami natawag ng tatlong Diyos. Hindi Opo, po kami hindi. Ang Trinity naman po, hindi tatlong Diyos eh. Ang Trinity po ay isang talaga. Diyos. Eh, si Tatay. Wala palang pagkakaiba sa inyo, Tay. Trinity rin. Nalito lang ng konti si nanay siguro. Ganun din. Walang pagkakaiba sa doktrina ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi yung Trinity, dyan naman galing. Yung Tama yun. sa Iglesia Katolika. Na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Ngunit hindi sila tatlong Diyos, kundi iisang Diyos pa yan. So, yun po. Actually, dyan po, kaya ako naman natanong sa inyo na ang gusto lang namin pakita dito, minsan, naawa po kami sa ito respeto mo sa mga Kristiyano kasi hindi talaga malaman, matumbok kung sino yung tinatawag nilang Diyos. Kasi nga kung ganyan sasabihin nyo sa amin, ang Diyos ay may tatlong persona, iba din po yung sinasabi natin kanina na ang Diyos ay Ama lang. Kasi kung ang Diyos ay parang itlog, may balat, may ganito, may dilaw, may puti. So lumalabas yung tatlong persona ay Diyos din sa kalagayan. Ang Ama Diyos, ang Spirit, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya, yun po ang gusto po ni Dodi na Malinawan. maalis kayo sa ganung pangatwiran o paniniwala. Hindi naman kayo pinipili. Pero tulad ng sabi nga niyo, gusto yung pag-aralan ng Biblia. Ako magagalak ako sa inyo pag tayo po yung nag-Bible study. Pag kami sasama nyo sa Bible study nyo, kahit malayo ito, pupuntahan ko ito. Pupuntahan ko Madadalas tayo. lagi. Sana maramdaman nyo na arutan nyo. Wala naman po kaming hangad na pang pakinabang sa inyo. Maging prangka ako sa inyo. Talagang we just came here to convey the message tayo. Yun po ang masasabi ko na. Bigyan nyo ng tayo, bigyan nyo ng panahon. Paulakan ninyo kasi itong pagkakilala nyo sa atin, hindi po ito aksidente, hindi po disgrasya. Ito yung nakasulat na makilala nyo ako. Sa pamamagitan, makilala nyo kami, sa pamamagitan po ng anak nyo. So talaga, nakatala po ito na may marinig po kayo sa amin. Alam nyo, paprangkain ko na, huwag kayong magagalit ha. Kung ako ang pastor nyo, hindi ako papayag na may mga ngaral sa inyo. Bakit? Ano ba ang katungkulan ng pastol? Yung nagpapastol ng tupa. Pangalagaan ng kanyang tupa. Bakit? Kasi may sisilang lobo Di ba? Pag wala yung pastol, natural may lobo. Ngayon, kung nandito pastol, may lobo dyan, ipagtatanggol ko ang tupa. Ganun ang katungkulan ng isang pastol. Ng isang pastor. Kaya ako nalulungkot ako nung narinig ko sa inyo maging prangka ko sa inyo. Yung pastor nyo, ayaw umarap dito. Kung tingin niya lobo, kung tingin yung lobo kami, ipagtanggol kayo sa amin. Ano lang po, baka ang hinap namin nga po ay mandibate. Aba, kahit ho debate. Kung talagang gusto niyo ipagtanggol ang tupa, ipaglaban niya. Pakibasa mo nga.
Pasal eh. Wala naman ng problema sa debate. Maganda eh, nakakakuha ka ng ano eh, unang-una idea, makakuha ka ng kaalaman. Hindi, tsaka may pagtatanggol niya yung relihiyon na May inaano comparative nyo, ka. na tama kayo sa mga sinasabi niya. Yung bang ganun, yung para at least ano Hindi niya, debate, sharing lang. Sharing ganun lang po. Hindi yung para makipag-debate o away. Alam May mo, pagtatanggol niya Halimbawa, po. ito si pastor nyo. Pastor, pwede bang matanong? Kasi, ito respect kay nanay. Parang nalilito si nanay, tsaka si ate. Ano ba talaga si Jesus sa inyo? Diyos o hindi? At least malalaman ni Kumbaga, Karashid. ganito ka Rashid, no? Ang prinsipyo kasi ng pakikipagdebate, kasi ganito eh. Ako po, dati po akong debatista. Bago po ako maging Muslim, magpapatotoo po ako, dati po akong debatista ng Kristyanismo. Dati po akong tagapagtanggol ng Biblia. Ang tawag po namin sa mga pastor na hindi nakikipagdebate ay bulaan. Bakit? Sapagkat hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang kawan sa mga maningilang lobo. Tama daw, yung para ang ni Karashid. Ang tanong ho ba, ipinag-uutos po ba sa Biblia ang pakikipag-argumento? Basahin mo. Ito po ay mababasa ho natin sa unang Pedro 3:15. Kundi inyong aariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong puso, na laging kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Sa pamamagitan ng talatang ito, sa bawat argumento na papakwalan ay humihingi ito ng bawat sagot. Laging handa dapat. At dapat ang isang mangangaral ay laging handa. Ito po ay ipinag-uutos sa mga Kristiyano. Laging handa. Hindi po sa amin kasi ang aming pong kasulatan ay Quran. Magkagayong pamanay, ang ibig po sabihin ho natin dito, kung ang isang pastor na mangangaral ay hindi humarap sa isang ganitong lamang kasimpleng pag-uusap, pasensyahan po, prangka din po ko, ang pastor na yun ay bulaan at wala sa kanya ang katotohanan. Hindi po biro yan tayo. Kasi kaluluwa po nakasalalay dito. Buti sana kung pangkaraniwang negosyo lang to. Diba? Parang tawag doon yung pyramid scam. Mabola man kayo, pero lang mawawala. Ito po, kaluluwa ang nakasalalay. Nakasalalay. Kaluluwa. Kaya kita nyo, Nay, sana maramdaman nyo, Nay. Kahit malayo po kami, just to what? Win the soul. Save the soul. Pupuntahan po namin eh. Puntahan po namin. At wala po kaming pakinabang na hinihingi po sa inyo. Ang gusto namin, may pahayag namin. Ang mensahe po ng pananampalataya ng Islam. Salamat naman ako sa ano po. Sana ya? Ay, sa akin Si ate po, si ate. Sa akin naman po Pumasok si ito. ate. Ako po Ate! ay Sige po na. sasabihin na. Sige po na. Halimbawa, katulad ko na po, sabi ko ay, ako ay nandini na, nakilala ko na ang Diyos. Ay, sabi ko nga po sa ako po ay, ikaw ay Christian, ay diyan ka na rin. Ako naman ay dini sa akin. Kumbaga, putoy ay kuwa. Kumbaga, kung pinagtatanggol din ni po ako, hindi aking pinagtatanggol ko rin. Ako po yung, ano din po, tapos sabi. Opo. Then lagi po sinasabi ko sa akin. Apo, Sabi ko, nakilala ko na ang Diyos. Dahil nga po, ako po nagpapasalamat sa Diyos na isa nga po yung aking nakilala talaga. Dahil nasabi ko na Catholic ay talagang hindi ko alam kung paano ko tatawagin ang Diyos, kung paano ko siya pasasalamatan. Lahat ng mga bagay ay hindi ko tukoy alam, pero ako nga ay maano dyan sa ng Biblia ay nalaman ko na ang Diyos pala ay buhay. Nay, lambing sa inyo na ya. Lambing na to. Sabi nyo, kilala nyo na ang Diyos. Eh, ano po ang pangalan ng Diyos? Ayun nga pong nabasa ko sa Jehovah. Sabi nga, Jehovah po? Jehovah pangalan? nasa Book of Exodus. Siya ay Jehovah po, pakibasa mo nga Exodo. Kung Jehovah na nakalagay. siyempre makipag-usap Doon sa Bible sa iyo. Moises. Siya yung nakipag-usap daw kay Moises. Opo. Sabi na, Basahin natin na yan. Ano ba? ay sabi niya, ako nga, ang Diyos ko. Pero dito, walang Jehovah rito eh. Tingnan mo. Pakibasa mo.
3:14. Yung mga awit na David, meron din. Pakilala siya doon. 12 ka muna. Doon ka muna. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ako nga. 13 muna, 13. Ngunit, sinabi ni Moses sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi ganito, ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Nay, naniniwala kayo, pangalan ng Diyos, ako nga. Opo. Ano ba? Ako nga o Jehovah? Basta yun ay sa ibang talata, Ayun. nabasa. Kasi dito wala akong Jehovah rito. Dito, may kinakilala na niya po eh. Sa mga awit ni David po siguro. Awit ni David. Na ang pangalan Wala ni po, Jehovah. Nay, kasi po, Kaya pinagbibiin na nga ng sila nga lang. Kasi na, yung Jehovah na yun, invento lang. Hindi naman po Jehovah pangalan ng Diyos. Sabi ko eh, kayo lang ang maliligtas. Paano itong natawag din sa inyo? Hindi Kaya naman nanay, maliligtas. tinatanong ko rin yung pangalan. Eh, Pinakilala nga niya si ako may si ako. Pero sa parang si ako. Ako nga yung pangalan niya. eh kailan ko malalaman? Nahanap nyo na. Akala ko ba kilala nyo na niya eh. Ba't hahanapin Kasi nyo? ako nga si ako nga, hindi kasi lagi ko sinasabi. So, ano naniniwala? So, paano nyo tawagin ng Diyos? O, ako nga. Ako nga ay Aba hindi. Ano yun? Joke, ako yung nananalangin. Hindi, hindi. Pero ang pangalan po niya, ano po? Basta hanapin ko ito. Ayan. kasi sa salin ng Nanay, lambing ko tayo nyo, hindi nyo pa kilala, Nay. Hanapin nyo pa lang eh. Nakilala ko na. Hindi lang sinasabi ko lang ayun sinabi Pero nga ni si Pastor po, ano sabi ni Pastor? Ano pangalan ng Diyos? Hindi nasabi ko na yun. Ako si ako. Ako siya. sabi niyo kanina na si Ama. Si Jehovah. Sino naman Sinasabi ko yun, sinasabi nga ni Jehovah. na ako nga. Pero, Nay, ang pangalan, Meron din yung ano amang si Jehovah na nagpakilala nga sa kanila. Nasabi nga, eh, sila lang yung malilito. Sabi ko, paano naman? ay mga saksi ni Jehovah. Yung saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah, meron po silang sariling salin. Ang mababasa mo doon, puro Jehovah. Eh kayo na, anong salin kong May bangin? may binasa rin po sa akin sa mga awit. Pero, Hindi Nay, ko lang tandaan. Nay, ano pong version ng ginagamit niyo? Bible. Kasi maraming version ng Bible. King James King Version. James po yung ano. O di wala pong Jehovah sa King James, Nay. Ang nasa King James po, Lord. Baka yung pinabasa nga po ng saksi ni Jehovah. Parang iba rin. Ay, ang O, iba po, Nay. Eh kaya lang, Nay, ang tanong ko sa inyo, ano po ang turo sa inyo ni Pastor? Sa inyo po. Anong pangalan mo ng Diyos? Wala, basta yung binasa ni Jehovah. Kaya po yung ako. Okay. Kaya sabi ko po ay sabi ni Ayan tayo, nangingilit ako sa inyo, Nay, ha? Sana ma-challenge kayo. Oh, Pastor, may puntang Muslim na, tinatanong ako ng pangalan, tulungan niyo nga ako. Kasi wala naman pong pangalan. Sinasabi ko po yung Wala katulad talaga ni pangalan Jehovah. siya. Na sinasabi nga po ay ang kung sino daw po ang aking Diyos, ay daw po ay hindi pa kilalang Jehovah. Sinasabi ko. Sa mga Yun po ang awit po, sa mga awit po, Hindi, Nay. nilitin Na alam ko sa awit, 87 Diyos ng awit, dito po Panginoon, walang Jehovah, kasi King James po yun. Baka sinasabi niyo sa ang bagong sanlibutang salin. Ano po, ano po, Ng New World Translation po ng saksi iba niyo. ang saksi niyo. Kaya lang, kung saan ako sa inyo, Nay, ano po ang sinabi sa inyo ni Pastor? Ano po talagang pangalan ng Diyos? Wala po yun. Wala po. Kasi nasa, tinutukoy ko po yung sa saksi niyo, katulad. Hindi, sarili niyo lang. Kasi sinabi nila, ay sila lang maliligtas. Hindi. Yung turo po ni Pastor, ano po pangalan ng Diyos? Wala po. Wala pong pangalan ng Diyos. Basta yung po ako si Akla. Lagi po yan namin pinapag-ano na. Kasi Nagtataka sabi niyo. ko po yung sabi niyo. Ilang taon na yung Pastor niyo, Nay? Ang amin po doon. Yung Pastor Mendoza po. Okay. Kaya sabi ko Ilang po taon na yan, yun, Nay? Ilang taon katulad na yun? na po niyo. Wala po. Ang Panginoon pahalaga po ng Diyos nila Jehovah. Ayun, wala Sabi si ko, Pastor paano dito. naman kami na hindi. Para sana Sila nalaman lang ko daw rin po eh. ang Kasi baka may maliligtas. sikreto si Pastor na hindi naman sinabi. Para daw Kaya po po, eh. gusto kong malaman kasi baka nasa kamalian pa ako eh. Ayun nga, isa pa rin ako. Kaya nandito, ano kaya nagila pa rin tayo. Lagi Katulad po niya nung pinapakilala. sinabi ni Nay. Jesus na
Ama namin, sumasalangit ka. Ayoko na kayo masyadong Ay, hindi abalain. po Nay, tay. Ayoko na kayo masyadong abalain, pero ito tayo. Ito ang iwan ko sa inyo. Nay, gusto ko yung maligtas ng anak mo. At paprangkin niyo po kayo ngayon. Allahu Akbar. Nasa kalituan kayo, Nay. Allahu Akbar. Huwag kayong magagalit sa akin. Kundi yung Biblia ang ginagamit namin, yan ay mali. Ah? Mali po yan. Ganito po yan. Ayoko naman kayo masyadong saktan. Ito lang. Ang sisisihin ko sa inyo ngayon yung pastor nyo. Kasi wala pong naiturong tama ang pastor ninyo. Sinasabi nyo, ang pangalan, ganito, ganyan. Kayo po nalilito. Nung tinatanong ko po kayo, ano ang tinuro sa inyo ng pastor nyo kung ano pangalan ng Diyos? Sabi nyo, wala. Alam po ninyo, yung pastor na yan, Ako nga yun po, kaninang unang ginagawa. yung pastor po nyo, ang sasabihin kong maling-mali. Ang tagal niya na nangangaral, hindi niya alam ang pangalan ng Diyos. Kung pastor ka, yun ang unang-unang dapat malaman mo. Eh bakit nagpapastor-pastor ka, nangaakay ka ng tao, malamang hininga pa kayo ng pera na eh. Meron ba kayong 10% dyan sa inyo? Ay, ano po sa Ayun. Bible Sa lang. Bible. Kita nyo? May 10% pang hinihingi sa inyo si pastor. Paprangkay kayo na eh, sana huwag kayong magalit. Pero kung magagalit kayo sa akin, pero yun ang maging dahilan para ano kayo, mawala kayo dyan. Eh, hindi lang pala pera. Hindi lang kaluluwa ang nawawala sa inyo eh, nasasayang. Pera pa pala. Buwan-buwan mo ba kayo nagbibigay ng kahit sa kanya? 10%. Hindi naman po. Kung may trabaho lang po, 10% po binibigay niyo. yun po sa ika po. Opo. Doon po sa 100, isang po. Oh. Eh kung 1,000, magkano po? Hindi naman po kakapiro na ngayon. Eh, yun nga po. Hindi po 100. Naawa naman po kami sa inyo. Sa Islam po, walang ganung pangaral. Kami pa nga dapat magbigay sa inyo. Yung pera, yung charity, binibigay sa dukha, sa mahirap. Hindi po sa mga ngaral. Ito, respect po sa inyo na ya. Sana, kasi minsan lang tayo magkita eh. Ipinaparating ko ngayon sa anak po ninyo. Eh, ang sinisisi ko po ngayon ay ang pastor po ninyo. Hindi pala kilala ng pastor niyo ang pangalan ng Diyos. Naniniwala kayo kay pastor. 26 years na kayo dyan, no? Ang tagal-tagal niyo na nangangaral. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung anong pangalan ng Diyos. Tapos, hinihingan pa kayo ng 10%. 100 piso kikita niyo. 10 piso, ibibigay niyo pa kay pastor. Isang challenge So, lang po na yan, no? China-challenge natin ngayon yung pastor ng ating mga kababayan dito sa Candelaria, Quezon. Kung talagang kayo ay mangangaral, pastor, dapat umaharap kayo sa isang usaping may kinalaman po sa reliyo. Diba? Ano tong tinuturo ninyo sa inyong mga ating kababayan? Sinasamantala nyo pagka-inosente ng ating mga kababayan. Mataking mo, nagpapakilala kayong mga ngaral, eh hindi nyo alam ang pangalan ng Diyos. Diba? So, paano natin masasabing tayo ngayon ay nasa buhay na walang hanggan, naglalakad sa matuwid na landas, kung hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya nga po, Nay, kilala na po ni Dudi, ang anak po ninyo, ang tunay na Diyos. At siya, sa pamamagitan po namin, handa po namin ipagtanggol. At ito po ang kinukumbay namin. Right? Tay, kung may nasabi mo na kung nakakasakit po ng damdamin mo, ipagpaumanin po ninyo, ha? Ako po, natutuwa. Natutuwa ako sa inyo, Nay, Tay. Ako naman ay hindi natutuwa sa pastor nyo. Pinabayaan. Oo, pinabayaan kayo. Ako, pastor. Challenge lang po sa inyo Calling. kanina ang Biblia, ano po. Kita nyo ang Biblia, hindi kayo napag-isa. Napakarami gumagamit ng Biblia. Andyan din sa inyo. Sekta nyo, Baptist, na kung anong pagka-Baptist, mayroong born again, Iglesia ni Cristo, tawag dito, may dating daan, Jehovah's Witnesses, pero ang ginagamit Biblia, pero hindi kayo napag-isa. So, sa pangalan ng Diyos, pag tinanong kayo, iba-iba kayo, iba-iba ang pangalan niyo. Sa Islam, pag sinabi, sino ang Diyos mo, Bicolano ka man, Ilocano ka man, Saudi ka man, sa Mindanao ka man, Kapampangan ka man, sino ang Diyos mo? Si Allah. Isa lang ang sinasabi, si Allah. Pero, Baptist, si ako nga, Yung inchik. Jehovah, Yung inchik na Muslim. si Jehovah, si El Shaddai, Yahweh, diba?
Tapos sa born again, Diyos Ama, na si Kristo, iisa. Iglesia ni Kristo, hindi natin alam kung sino ang tinuturing naman nila. So, hindi na pag-isa. Pag tinanong mo sila kung sino ang Diyos, hindi nila masabi. Sa Islam, pag sinabi mo, tinanong mo, sino ang Diyos mo, Alalaan. si Allah. Anyway, Nay, bago kami umalis, bigyan namin kayo ng challenge. Manalangin kayo, Nay. Isa lang naman ang Diyos natin. Kung Diyos na lumalang sa akin, kung totoo po yung mga pinagsasabi ng mga Muslim na ito, buksan niyo puso ko, patnubayan niyo ko sa Islam. Allah. Kung hindi naman po totoo, huwag na huwag niyong paintulot na makita pa kami ng mga yan. Nay, tay, ganun din po kayo. Ha? Nay, willing Baka po kami naman, bumalik. Nay, baka ang dami. Nay, willing po kami bumalik. Tay! At ano oras? Kahit Tay! yung sabihin ni brother, Baka ngayon, handa na kayong maging Muslim. Yeah. Ha? Masya Allah, dutin na naman ako. Ha? Ay! Pagdating mo daw. Yayakap si Rudy, ha? Pagdating ng tatay mo, siya daw ay yayakap sa Islam. Allahu Akbar. Ayaw nyo ngayon, Nay? Tay, gusto nyo ba? Bakit na yung anak? Allahu Akbar. Kailan po ba ang ano yan? Ay, ha? Muli, magkikita ulit tayo tayo. Wala naman. Ay, muli, Nay, pwede maglambing? Baka naman, kahit hindi yung debate, magharap kami ng pastor sa sharing lang. Magsasalita siya, magsasalita ako, tapos tanungan. Palitan puro Babalik po kami rito. Palitan po. Pwede kayo magtanong sa kanya, ako naman Palitan magtatanong sa pastor mo, magtatanong sila brother. Hindi po debate. Uy, ayaw po. Ako po hindi. Hirap naman po, pilitin. Ako pastor, ha? Ako po. Si brother, maraming tanong. Si ate, nawala na si ate. Opo, Bata. Kita-kita po ulit tayo. Ito, bago lang po si sister. Bago lang. Ito po anak ko. Lahat po kami, ako from Bulacan, lumaki sa Christianity pamilya. So, Brother Rashid, nandito yung pamilya mo. So, alhamdulillah, na gampanan namin yung aming patungkulan bilang duat. si nanay, ito po Nanay, si tatay. So, nanay, si uncle, hindi nating pagmamayari ang hidayah. tatay. Ang tawfiq ay manggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. We just came here to convey the message to your loved ones, to your family. However, sabi ng tatay mo, ng father mo, handa siyang yumakap sa Islam pagdating mo. So inshallah, ipagduan natin, ha? Kaya bukas hindi ka na. So, Magbakasyon ka na bro, bukas. sa abot ng aming mga kaya, kapatid, dinayo namin itong lugar nyo, Candilada, Quezon, upang sa gayon may parating namin ang mensahe. Katuwang ng mga kasama namin dito, magpakilala nga kayo sa isa. No? Si brother. So magdua tayo, bro. Dua tayo. Dua tayo. وقال ربكم ادعوني استجب لكم عن رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. O Allah, kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinintulutan mo kami makagawa ng mabuting bagay na kalugod-lugod sa iyo. O Allah, dinadalangin po namin sa iyo na tanggapin po niyo ito mula sa amin sapagkat tanging sa pagtanggap lamang po ninyo, kami po ay may tunay na may pakinabang. O Allah, patnubayan po ninyo ang pamilya Hernandez, ang magulang po, ang kapatid po, ang bayaw po, ang aming kapatid na si Rashid, Douglas Tudy Hernandez, na sa pamamagitan po niya kami po ay pinarating niya rito. Nag-request siya na kami po ay makadalaw sa kanyang pamilya upang maibahagi po, makonvey, maibahagi po ang mensahe ng katotohanan ng Islam. Amin. Hangad po namin, O Allah, ikaw ang nagmamayari ng tawfiq, ikaw ang nagmamayari ng patnubay, Amin. ikaw ang mas nakakalam ang pagbubukas ng kanilang puso. Dalangin namin, O Allah, patnubayan po ninyo ang pamilya Hernandez, ang nanay, ang tatay, gayon din po ang kapatid. Patnubayan mo sila sa siratal mustaqim, patnubayan mo sila sa matuwid na landas. Gayon din po kami, Ya Allah, na narito ang mga duat, tanggapin po ninyo mula sa amin ang aming ginawang ito. Amin. Sa ikalulugod mo, ingatan mo kami sa aming pag-uwi, ingatan mo kami sa bawat sandali, sa bawat saglit, sa bawat isa't mata. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Tay, ay salamat po ha. Ay, noted na yan ha. Palakasin pa kayo. Shake. Kayo po. Tay, tito po. Tito po. Ano? Kapatid niyo po si tatay. Ah, Shake. Baka po si Kuya. Parang ano siya. Parang ano siya. Pagkilala sa Sabihin mo lang. nag-iisa. Parang nakikita mo Sumasaksi siya ako kanina. na walang Diyos kundi si Allah. Si Muhammad ay tumasugo. Muslim lang. Yun lang, ganun lang kadali. May ibang gagawin mo pa, tsaka na natin Ang pagkilala sa nag-iisang Diyos na lumalang sa atin, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may iba siya. Anak ko yan sabi nga pagdating ni brother, Shake. ako, green.